So, ang tanong mo, anong plano namin sa OFW? Ako, hindi ko lulukoy ng OFW. Tinatawag kayong bayani pero inuuto kayo. Inuuto. Because ano totoo niyan, ang hirap maging overseas Filipino worker. Malayo ka sa pamilya mo, nag-aalala ka. Hindi mo alam, nandun ka sa ibang bayan, kung babae ka, you're vulnerable. Napakahirap. Kaya tawag natin, dahil ang titiis sa bayani. Tama yan. They are bayani to their children. Pero kung minsan nalilito ang bata, bakit naman ako iniiwan ng tatay ko malayo? I used to feel that. Because magulang ko, nasa Olongo po, nag-aaral ko sa Maynila. Pero sabihin ko sa inyo, sa dami ng kakulangan ng ating bayan, our people were forced to find their future in foreign shores. Hinahanap nila ang kanilang kinabukasan sa ibang bansa. Dahil sa katamaran ng mga namumuno dito, hinanap, hindi sila, in-encourage silang doon na lang. Samantalang dapat ang pakay ng pinuno, hanapin ang kinabukasan. Hindi kapalaran. Hanapin ang kinabukasan sa sariling bansa. What do you prefer? Siyempre, gusto mo dito, di ba? Pero sa totoo lang, ang standard natin ng sweldo, napakalayo. Pero let's put it this way. Subic, nagawa natin yan. 200,000 people have jobs in Subic na. Gumagawa ng barko, gumagawa ng computer. Lahat ng klase ginagawa nila ngayon. Umalis yung Amerikano dyan. Mas maganda trabaho nung araw, 42,000 sila. Ngayon, 200,000 inside and outside. They may not be exactly happy, they may not get it in dollars, pero kahit paano kasama na yung pamilya na. Now, sayang naman kung palagi natin pupurihin, tapos pagbalik na dito, parang boksingero, kumita ng pera, tapos nandun sa yung pera. Kalibitan, bili ka na ng bahay dito, pero nalulugi, niloko. Sa Sudo ng Angeles, maraming niloko yan. Diba? Bili ka dito, pautahin mo yung pera, diba? Tapos ngayon, nasakit ka yan. Tapos imbisigay, wala na mangyari. So, ang sekreto ng isang bansa is not only productivity, which Bayani is always saying, na tama, no? Pero yung productivity mo dapat may savings ka. Ang savings hindi hulog sa alkansya. Savings is investment. So when you put money in the bank, that is investment. Put money in insurance, that is investment. Because ginagamit ng insurance company, yung pera mo para invest. Yung bangko ginagamit yung pera mo para invest. So sa madaling sabi, kailangan natin na yung overseas Filipino worker, tingnan ito, ang Singapore, 4.5 million Singaporeans, pero ang savings nila is 50% rate. 50% ng kinikita nila, sinisave nila. Yes. And they have what they call Provident Fund, Central Provident Fund. And they have $20 billion in that Provident Fund, to $30 billion in that Provident Fund. At any one time, they have $20 to $30 billion in that Provident Fund. Pag nag-ipon ka dyan, makakabili ka ng bahay, meron kang health insurance, meron kang pang education insurance fund, at meron kang retirement fund. We are a country of 95 million Filipinos. Ang savings rate natin nasa 27%. Mali sabi, hindi tayo nakakasave. Ang China, mas mahirap sa atin ang karamihan dyan, pero 60% ang savings. Laking bansa. So, ang sinasabi ko, kung gagawa tayo ng Provident Fund, yung OFW, magtatabi ng certain percentage, say, of their money, na iandulad mo sa GSIS, no? Pagsamahin mo ang SSS, GSIS, at saka yung OFW, nakabuo sila ng pondo, kaya lang, because dollar ang kinikita ng OFW. Kung basa niya, employee, hindi mo maihingaan yung empleyado niya. Magpo-for savings sila na nandun, lalaki yung pera nila. Hindi na lose na industry sa tricycle na luma, nalaspag. Hindi niya alam, pinabili yung bahay. Pero yung pera na ipon niya, malaking pera yan. Napagbalik niya, tuloy-tuloy ang gawa nitong pondo nito ng bahay, na pwede siya mag-participate kagad sa bahay na yun. O pagka nagkasakit siya, tuloy-tuloy, magkaroon sila ng pagkakataon. So, ang sinasabi ko lang, we have to translate the savings of the OFW
not just in consumption, but in investment. And that is important. So they could remain there. They could remain there. No, as much as possible, when you have investment here, then you will have development here and there will be jobs here. Now, I will continue the answer then because you asked me if they will remain there. Poverty is an absence of is an absence of options. So because of poverty, ang option lang umalis abroad. Punta sa abroad. But halimbawa, ang sikip-sikip na natin sa Maynila, nakita natin sa Ondoy, alam ni Bayani yan. Ang dami-daming mga sabi na informal centers, iba tao squatters. Ako, ang proposition ko, gumawa tayo ng Subic, gumawa tayo ng Clark, iniwan sa atin. Pinaganda pa natin, gumawa pa ng airport natin at gumawa tayo ng seaport ng $10 billion ang utang, 10 billion pesos, tapos gumawa pa ng about 35 billion pesos or 39 billion pesos at yung karsada yung SETEX. Okay? Ngayon ang Clark hanggang Subic is only 25 minutes to 30 minutes. Lapit, ano? Clark to Manila is about an hour. Manila to the port of Batangas is about an hour at night, maybe an hour and a half during the regular time. So, kung nakalagay ngayon dyan, ito ang proyekto, ganito kami noon, ngayon ganito, kasi may Gloria, gawa kami ng infrastructure, may mga bagong airport, bagong seaport. Anong silbi ng bagong airport, seaport? Pero pag tinignan mo, ang lapit, ang daming bakanteng lupa dyan, ang dapat gawin ng gobyerno, ilako na maglagay ng investment sa pagitan ng Subic at Clark, hindi lang sa loob ng Subic at Clark, pagitan ng Clark at saka Manila, within Manila and Batangas, because gusto ng investor, malapit siya sa airport, malapit siya sa seaport, sapagkat yung produkto niya at yung kanyang mga kailangan dyan dadaan. Tama? So dapat dyan tayo nagsisimula. Para sa ganon, nilagyan mo na lang mga 100 hectares, 200 hectares yung Cubao, 100 hectares yung San Fernando, 100 hectares sa Malolos, so may makukuha pa doon. Sa Tarlac, another 100 hectares, 200 hectares sa isang bayan doon. And then, sasabihin mo, umpisa natin sa maliit. Okay, dito, ang bahay, ang halaga ng lupa dito, ganito. Tapos magtatayo ko na ng bahay, lipat mo yung PGH, lagay mo sa Region 4, PGH sa Region 3, PGH sa Region 6, tapos para lumabas doon at pumunta doon ang bagong development, yung pump prime. Gagawa ng mga pabrika, gagawa ng mga bahay, magbibisikleta na lang o tumudo sa mga pabrika yung mga tao doon. Hindi katulad ngayon, dahil wala silang magawa, nakatila sila sa Bulacan, sa San Fernando, sasakay ng bus magang-maga, alas 4 pa lang gising na, papasok sa trabaho, hindi niya nakikita yung anak niya, dahil pagbalik niya, alas 11 ng gabi, hindi niya sila nakikita. Kaya napakahalaga na ito siya. So kung may infrastructure ka na ginawa, dapat lagyan mo ng bagong investment. That is how development goes. Negros, nagpagawa ka ng airport, ang dami-daming lupa doon, highway. Kaya mo maglagay ng 18 Singapore sa loob ng Negros. Ang Negros, may agrikultura, may tubig. Ang Singapore, walang agrikultura, walang tubig. Pero ganun kalaki ang Singapore lamang. Kayang-kayang ipsaksak ang 18 Singapore sa loob ng Negros. Ba't di natin magawa? Maglagay tayo ng mga bagong universities yan. Ba't di natin magawa? Maglagay tayo ng bagong investments yan. Because nobody really cares. Nobody has really thought about it. Ako, napuwersa ako. Tinamahan kami ng Pinatubo, inalis yung base, puwersado kami. Kaya naghanap ako ng hanap kabuhayan, pinayos yung airport, nakuha natin ang FedEx, nakuha natin ang mga Taiwan Industrial Park, nakuha natin ang Japanese Industrial Park. Kaya kailangan meron kang ganun experience para mahatak mo ang investment di lamang sa iyong bansa, kundi sa ibang bansa, para magkaroon ng choice ang mga tao to find their future in Philippines, not to find their future only in foreign shops.